Papunta kami ngayon sa Pasig City para kilalanin ang isang albularyo na dahan-dahan ngayong sumisikat sa social media. Ang panggagamot ni Elon Superal Jr. o mas kilala sa social media na Lonbolaryo. Available na rin online. Sa pamamagitan ng video call, nagsasagawa ng ritual si Elon sa kanyang pasyente. Isa sa nagpagamot sa kanya online, isang babaeng sinapian daw. Matapos bulungan ni Elon sa bumbunan, nawala raw ang sapi ng babae. Ay, kamusta? Magalang ka. Oh. Ang isa pang nakausap niya via video call, isang matandang hindi makalakad. Check lang natin for the last time. Lakad ulit. Ayan, dating di makalakad ng walang alalay. Tumumba ng 2 beses kaninang umaga. After gamutan, mukhang maggagala na si tatay ah. Tumatanggap ng donasyon si Elon sa mga taong nagpapagamot sa kanya. Sagot, ano pangalan mo? 2019 na magsimulang manggamot si Elon. Paano ka nag-umpisa bilang albularyo? Natake ako ng depression, mag-isa lang ako sa ano. So, ang tumulong sa akin talaga is si Lord. Sabi niya, parang naginip ako that time na may ibibigay ako sa yung pagkakaabalahan mo. Then, doon ko nga po nasimulan na kilala yung naging maestro ko na tinuruan ako sa lahat ng panggagamot namin. At nung natuto na ako, unang-unang ginamot ko is syempre nagtry ako sa family kung talagang gumagana. Habang naroon ang aming team, isang text message ang natanggap ni Elon mula sa kapwa niya albularyo. 3 bata ang magkakasabay raw na sinapian sa isang barangay sa Pasig. Agad itong pinuntahan ni Elon. Pagdating sa barangay, isang batang lalaki ang inabutan namin na hindi makausap ng maayos. Pangalan. Belum nih, belum. Mama. Pangalan. Bakit nandiyan ka? Sagot! Hindi nila ako binibigyan ng pagkain. Pagkatapos dasalan, ay tila nakatulog ang batang lalaki. Maya-maya pa, isang batang babae naman ang dinala sa lugar. Nagugutom ka na? Nagugutom ka kaya ginawa mo yan? Sagot lang! Bakit mo ginaganyan yung mga yan? Sinapian din daw ang bata. Anong gusto mo? Ilang minuto lang, isa pang batang babae ang dumating at sinapian din daw. Kwento ng nanay ng isa sa mga bata. Madaling araw nang mapansin niya ang kakaibang kilos ng anak. Nakita ko yung anak ko nagaganyan na, nagtitirik. Ngayon sabi ko, anak, ano bang nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Sabi niya, nandiyan na sila, parating na sila. Marami kong alagad na nandiyan nagkakagulo sa labas. Sabi ko, anak, ano sasabi mo? Huwag mo akong tawagin anak, hindi mo ako anak, hindi mo ako kilala. Yun ang sabi ng anak ko. Matapos ang ritual, pinainom sila ng tubig na dinasalan ni na Elon at kanyang mga kasama. Ang case na naabutan natin is mga entities or spiritual entities na nagambala nila during their parang karoon yata silang salo-salo. 2 ang nahuli natin and sabi nila may mga ibang sinasapian pa daw. Pero baka kasi ang nangyayari is same lang yung sumasapi. So since napatay naman na, hindi na sumapi doon sa iba. Pero para sa isang psychologist, mas hysteria ang nangyari sa mga bata. Ang presentation is parang seizure. Tinitingnan natin kung wala bang problem po sa neurochemistry, biochemistry, baka po may mga infection. Tinitingnan natin yung mga simptomas na posible na physical manifestation of an underlying psychological problem. Tulad ng ganito na wala naman dati, baka lang po merong mga pangyayari po na nag-cause ng psychological stress or trauma. Ganong klaseng pagpapagaling basta sa ngalan ng Diyos at ang kapangyarihan ni Kristo ang ginagamit o kapangyarihan ng Diyos.
hindi kapangyarihan ng tao o kung anumang kapangyarihan ang tinatawag. Sa kanyang bahay, ipinakita sa akin ni Elon ang mga instrumento na ginagamit niya sa panggagamot. So ito po ang tinatawag natin na pandakake na kahoy. Yung halaman. Pangsuko namin or pamarusa namin sa mga taong sinasapian para umamin kung sino sila. So pag hindi umamin, wala kaming choice kundi gamitin to. So pag inipit na namin siya, Pero pag may sapi, napakasakit niya. sobra po, humihiyaw po sila. Ginaganyan sobrang mo lang? sakit. Ganyan lang Ganyan po. lang? Ay, kumusta? Magalang ka. Bukod sa mga nagpapagamot sa kanya online, may ilang dumarayo kay Elon. Tulad na lang na mag-asawang ito na mula pa sa Laguna. Ano nangyari sa amin sa misis ng ako eh? Malaking chan po. Si Grace, 28 taong gulang. Ipapatingin daw ang biglang paglaki ng kanyang tiyan. Bigla na lang lumobo yung tiyan ko. Napagising ko, medyo may bump na siya para akong buntis. Eh, hindi naman ako buntis. Merong mga days talaga na bigla siyang lalaki. As in, sobrang laki niya, parang 9 months yung tiyan ko. Pagkatapos noon, bigla rin naman siyang magde-deflate, parang gulong na nagde-deflate. Sa social networking site na Facebook, unang napanood din na Grace ang panggagamot na ginagawa ni Elon. Parang nakita lang namin sa newsfeed yung mga videos nila, old videos nila, kaya yun, sinubukan namin. Kumonsulta na raw si Grace sa mga doktor, pero normal daw lahat ang pagsusuring ginawa sa kanya. Pa-IM pala ako, internal med, tapos wala naman siyang unusual na nakita. Sa pamamagitan ng pagtatawas, makikita raw ni Elon kung anong elemento ang gumugulo kay Grace. Bata-bata pa nga ito. Babae. Kulot. Ang papel na ginamit sa pagtatawas, inilagay sa isang palayok. Kailangan daw pakuluan ng buong palayok ng 3 beses sa isang araw sa loob ng 7 araw para tuluyang mawala ang gumagambala kay Grace. Kasi meron naman talaga mga bagay na hindi natin ma-explain, di ba? So, yung sa side na yun, naniniwala kaming mawawala yung inilagay. Tapos, syempre, after, magpapatingin pa rin ako kung ano man yung nararamdaman ko, di ba? Paglilinaw ni Elon, walang kasiguraduhan na gagaling ang isang tao kapag nagpagamot sa kanilang mga albularyo. Anong masasabi mo dun sa hanggang ngayon hindi naniniwala, hanggang ngayon may mga pagdududa sa mga tulad ninyo? Para sa akin, kulang sila sa faith kay Lord. Kasi unang panahon pa lang rin naman may mga ganyan na eh. Kung hindi po naniniwala, wala naman po kami magagawa. Siguro darating din po yung araw na mangangailangan sila na lumapit sa isang faith healer tulad namin. Pero ang pinakaugat ng paggamit ng ilan sa mga albularyo, kawalan lang sapat na perang panggamot o di kaya naman ay walang akses sa mga pasilidad. Hanggat ang ating sistemang pangkalusugan ay hindi kayang abutin ng ordinaryong mamamayan dahil napakamahal, hindi pa maganda ang kanyang naging karanasan sa ospital, hanggat ganito at ganito ang kalagayan ng ating sistemang pangkalusugan, lalapit at lalapit ang maraming Pilipino sa mga albularyo. Para gumaling sa sakit at kakaibang karamdaman, Bibitawan mo ba yung tao? ang iba kumakapit sa kaunting pag-asa at pananampalataya. Pero bukod dito, abot kaya at dekalidad na serbisyong medikal ang kailangan. Para hindi na kailangan pang magbakasakali, tamang lunas ang kanilang makukuha.